Sa isang medyo tahimik na bayan sa San Ildefonso, Bulacan, may isang istruktura. Isang bahay na tila pilit na iniiwasan ng mga tao. May sarili siyang bigat, alam mo yun? May sariling katahimikan. Oo, tinatawag nila itong bahay na pula. Sa unang tingin, parang isa lang siyang lumang bahay na kinakain na ng panahon. Pero sa ating pagsisiyasat ngayon, gagamit tayo ng mga salaysay na nakalap natin, isang koleksyon ng mga testimonya at historical accounts para hukayin yung napakadilim na kasaysayan nito. At yung mga kababalaghang gumabalot dito. Eksakto, ang misyon natin, alamin kung bakit kahit lumipas na ang napakaraming dekada, sinasabing ang bahay na ito ay patuloy na sumisigaw. At mahalagang linawin agad na ang pag-uusapan natin ay hindi lang isang simpleng kwento ng katatakutan. Hindi talaga. Ang mga salaysay na ito, para silang bintana. Isang bintana sa isang napakalagim na bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas. Gagamitin natin yung mga testimonya para unawain kung paano ang isang lugar ay pwedeng maging sisidlan ng matinding sakit. Sisidlan, magandang term yan. Oo, at kung paano ang mga kaluluwang hindi matahimik, sila yung nagiging tagapagbantay ng mga alaalang hindi dapat makalimutan. Bale, ang kwento ng bahay na pula ay kwento ng memorya. Magandang simula yan. Para lubos nating maintindihan yung bigat ng trahedya, kailangan muna nating makita kung ano ba yung nawala. Tama? Ano ba siya bago ang lahat? Ayon sa mga tala, bago pa man sumiklab ang digmaan, ang bahay na pula ay hindi pa pula. Isa itong marikit na ancestral house. Mula pa sa panahon ng mga Espanyol, isipin mo na lang itsura niya noon. Matibay na kahoy? Malalaking bintana? Yung mga kapis, napapaligiran ng malawak na palayan at mga puno ng mangga na hitik sa bunga. Simbolo talaga siya ng kasaganaan. Eksakto! At ang mga ancestral house na tulad niyan, hindi lang sila tirahan, di ba? Sila yung puso ng isang pamilya, minsan ng isang buong angkan. Dito nangyayari yung mga binyag, kasal, mga selebrasyon. Oo nga. Bawat sulok niyan may kwento ng saya at pag-asa. Kaya nung dumating yung World War II, hindi lang isang gusali ang sinakop nila. Ang sinira nila ay isang simbolo. Isang simbolo ng pamilyang Pilipino. At napakabilis ng pagbabago mula sa pagiging isang tahanan, naging kampo ito para sa mga sundalong Hapon. Kinamkam nila yung bahay at dito nagsimula yung bangungot. Mula karangayan, ginawa nilang comfort station. Yan, comfort station. At gamitin natin yung tirangayan ng may pag-iingat. Ang comfort station kasi, isa siyang euphemism, di ba? Pampalubag-loob na salita para sa isang bagay na napakarimarim. Isang pagtatago sa katotohanan. Oo, sa katotohanan, ito ay isang military rape camp. Isang lugar kung saan yung sistematikong pang-aabuso naging patakaran. At itong pagbabagong to mula sa isang tahanan tungo sa isang lugar ng organisadong karahasan, yan ang pinakaugat ng lahat. Dito na nga naging impyerno sa lupa yung bahay. Detalyado sa mga salaysay kung paano siya naging bilangguran para sa napakaraming babaeng Pilipino. Mga dalaga, mga ina. Mga anak pa. Sinasabi sa account na yung iba, kinukuha sa kanilang mga tahanan sa katanghalian tapat. Yung iba naman, kinakaladkad mula sa pamilya nila sa gitna ng gabi. At ang pinakamasaklap, Walang magawa yung mga mahal nila sa buhay. wala, kundi ang manood lang. Grabe. Yung brutalidad na yan, may dala siyang psychological na epekto. Hindi lang sa mga biktima, kundi sa buong komunidad. Ipinapakita nito yung ganap na pagkawalan ng kontrol at kaligtasan. Tama. Yung tahanan mo na dapat mong santuaryo, hindi ka na kayang protektahan. Hindi na. At sa loob ng bahay, isinara yung mga bintana, binantayan yung mga pinto, yung mga sigaw nila ng tulong, parang nilamon lang ng makapal na pader. Marami sa kanila, hindi na nakalabas ng buhay. Sabi sa source natin, namatay sila sa pagod, sa sakit, sa depresyon, o pinili na lang tapusin ang sariling buhay para lang matakasan yung hirap. Isang imahe ng ganap na kawalan ng pag-asa. At dito pumapasok yung isang mahalagang konsepto sa mga pag-aaral ng paranormal. Yung konektado sa trauma,
Sinasabi na ang matinding emosyon, lalo na yung takot, pighati, galit, bago ang isang marahas na kamatayan, pwedeng mag-iwan ng marka. Isang imprint sa isang lugar. Parang piklat. O parang peklat, hindi lang siya alaala. Para siyang enerhiya na kumakapit sa pader, sa sahig, sa mismong lupa. At yung sinabi sa source na yung mga katawan basta na lang inilibing sa paligid o minsan hindi na, lalo pa nitong pinatindi. Dahil doon, naaalala ng bahay ang lahat. Eksakto. Naging saksi at libingan ang mismong struktura. At nung matapos yung gera, umalis yung mga Hapon. Pero hindi pala talaga umalis ang lahat. Naiwan yung lagim, iniwan yung bahay na nakatiwangwang, pero doon nagsimulang magparamdam yung mga alala. Paano nagsimula? Ano yung mga unang senyales? Yung mga unang nakaranas daw, yung mga magsasaka sa paligid. Sa una, mga simpleng bagay lang, mga tunog. Sa gabi, may naririnig daw silang mga babaeng umiiyak. Umiiyak. Oo, mahina lang daw sa simula, parang hikbi. Pero habang tumatagal, nagiging parang desperadong pag-iiyak. Tapos may mga yabag din daw sa loob ng bahay kahit alam ng lahat na wala nang nakatira doon. Nakakatakot yun. At eto pa ang kakatuwa, may mga nakakaamoy daw ng matapang na pabango ng bulaklak na biglang mahahaluan ng amoy ng sariwang dugo. Grabe yung combination na yun, ano? Ang mga karanasan yan, particular yung mga tunog at amoy, akmang-akma yan sa teorya ng residual haunting na binanggit mo. Oo. Isipin mo siya na parang isang recording. Isang recording ng isang napakatinding emosyonal na pangyayari na paulit-ulit lang na nagpe-play. Hindi ito isang kaluluwang may kamalayan na sinusubukang makipag-ugnayan sa'yo. So, isa lang siyang echo. Isang emosyonal na echo, isang peklat na naiwan sa lugar. Yung kalungkutan at takot, napakatindi, kaya naging bahagi na siya ng mismong hangin doon. May isa pang kwento mula sa mga panahong yun na mas malinaw. Isang lalaki raw na patingin sa bintana ng bahay isang dapit hapon, nakakita siya ng mga anino. Anino ng ano? Ilang babae raw. Mahahaba ang buhok at parang nakatago yung mga muka. Kinabahan siya siyempre. Pero ang mas nakakakilabot, nung kumurap siya, bigla na lang silang nawala. At pati yung reaksyon ng mga hayop na nabanggitin, mahalagang detalye yon. Yung pag-ayaw ng mga aso na lumapit sa property, yung biglaang pagkamatay ng mga manok, mga klasikong senyales yan sa maraming kultura na may bigat o presensya sa lugar. Sila yung unang nakakaramdam. Oo, sinasabi ng mga hayop yung hindi kayang sabihin ng mga tao. Nararamdaman nila yung enerhiyang naiwan doon. So, sa simula, parang mga alaala lang yung nagpaparamdam. Iyak, amoy, mga anino, mga bakas. Pero ayon sa accounts, habang lumilipas yung panahon, nagbago to. Tila yung enerhiya sa bahay nagsimulang direktang makipag-ugnayan. At dito napapasok yung isa sa pinakatagyag na kwento tungkol doon. Oo, ang pagdurugo ng mga pader. Ito na yung yugto kung saan yung bahay mismo parang nagkaroon ng sariling boses. Talaga. Lumipas ang maraming taon tapos may isang pamilya na nagtangkang i-renovate yung bahay. Siguro para baguhin na yung itsura, para kalimutan na. Pininturahan nila ng puti yung mga pader sa loob. Simbolo ng bagong simula. Oo, ng kalinisan. Pero kinabukasan, gulat na gulat sila. May mga pulang mansa na tumatago sa sariwang pintura, parang mga sugat na bumubuka. Hindi ba't sinubukan nilang takpan ulit? Sinubukan. Ilang patong pa raw ng puting pintura ang nilagay nila. Pero kinabukasan, nandun na naman yung mga pulang marka. Mas malinaw pa raw. Grabe! Doon na sila sumuko. At doon na rin tuluyang nakilala yung lugar bilang bahay na pula. Hindi dahil sa orihinal na kulay, kundi dahil sa dugo na pilit nitong ipinapaalala. Napakalakas ng simbolismo niyan, di ba? Hindi lang to basta paranormal na pangyayari. Para siyang metaphor. Anong ibig sabihin yan? Na ang kasaysayan, hindi mo pwedeng basta na lang takpan ng pintura. Ang trauma, hindi mo pwedeng ibaon sa limot. Pilit at pilit niyang lalabas. Yung bahay mismo, sa pamamagitan ng mga mansang yon, nagsasabing, nangyari to, huwag ninyong kalimutan. Parang literal na dumudugo yung bahay. Eksakto. Ang kasaysayan ay tumatago sa kasalukuyan. At bukod sa pader, may mga mas personal at mas nakapangingilabot pang mga karanasan. May isang caretaker daw na naglakas loob na matulog sa loob.
para patunayang wala namang kababalaghan. Yung matapang? Oo, humiga siya sa isang kwarto. Sabi sa salaysay, eksaktong 3:00 ng madaling araw. Yung oras na yan talaga, no? Laging yan. Nagising siya sa isang kakaibang pakilamdam. Naramdaman niyang may mga malamig na kamay na mahigpit na humahawak sa mga binti niya. Isang physical na contact? Ibang level na to. Oo, at hindi raw siya makagalaw o makasigaw, sleep paralysis. At sa gitna ng takot, may narinig siyang mga bulong malapit sa tenga niya. Paulit-ulit daw sinasabi, "Tulungan mo kami, tulungan mo kami." Wow. Nung sa wakas ay nakawala siya, tumakbo siya palabas at hindi na kailanman bumalik. Yung karanasang yan ang nagbibigay linaw sa konsepto ng pagiging earthbound na tinalakay sa source. Yung hindi matahimik. Oo, sinasabing hindi sila matahimik dahil sa 3 dahilan. Una, yung marahas nilang pagkamatay. Ikalawa, hindi formal na kinilala yung pagdurusa nila. At ikatlo, hindi kailanman nakamit ang hustisya. At yung bulong, Ayon, yung bulong na narinig niya, "Tulungan mo kami, hindi yan banta." Ito yung direktang pagpapahayag nung pangalawa at pangatlong dahilan, paghingi ng pagkilala at hustisya na hindi nila natanggap. Mula sa pagiging residual na echo, naging intelligent haunting na siya, isang direktang pakiusap. may isa pang kwento na sumusuporta dyan. Isang tricycle driver daw, minsan hating gabi, nakapagsakay siya ng 3 babaeng pasahero malapit sa lugar. Okay? Ang napansin niya, luma ang mga kasuotan, parang galing sa ibang panahon, pero hindi na lang niya pinansin. Nung malapit na sila at tumingin siya sa salamin para maningil, nanlamig siya sa nakita niya. Anong nakita niya? Makasigaw, itinuro lang daw ng mga to ang gate ng bahay na pula. Pagdating nila mismo sa tapat, bigla na lang silang naglaho. Nakakaintriga yung detalye na wala silang mukha. Sa maraming kwentong paranormal, ang blankong mukha madalas sumisimbolo sa pagkawala ng pagkakaidentidad, ng identity. Oo nga no? Hindi ba't yun mismo ang ginawa sa kanila? Tinanggalan sila ng pangalan, ng karapatan, ng pagkatao. Ginawa silang numero lang. Kaya yung pagpapakita nila ng walang mukha ay mas malalim pa sa pananakot. Ito ay isang malagim na paglalarawan ng kanilang sinapit. Sila ang mga biktima na binura ang pagkatao. Tama. Ang lahat ng ito kwento mula sa mga nakaranas. Pero ang isa sa pinakamabigat at pinakanakakakilabot na testimonya ay hindi galing sa isang ghost hunter. Galing ito sa isang taong aktwal na nakaligtas. Isang survivor. Oo. Bago siya pumanaw, kinonfirma ng isang matandang babae ang lahat ng nangyari. At ang mga salita niya talagang tumatatak. Sabi niya, "Bawal kaming umiyak, pero umiyak pa rin kami at narinig kami ng bahay." Narinig kami ng bahay. Napakabigat na pangungusap niyan. Parang sinasabi niya na yung bahay mismo naging kakampi nila, ang taning saksi. At may kasunod pa, nanginginig daw niyang idinagdag. Hindi kami kailanman umalis sa lugar na iyon. Ang mga katawan namin maaring wala na dyan, pero kami, ang ilan sa amin ay nandun pa rin. At yan ang selyo. Ito yung nag-uugnay sa kasaysayan at sa kababalahan. Kinukonfirma nito na yung mga presensyang nararamdaman doon, hindi basta-basta. Sila yung mga biktima. Sila mismo. At dito rin nagkakaroon ng saysay kung bakit kahit yung mga pagtatangka na linisin ang bahay, nabigo. May mga pari at albularyo daw na sumubok, paalisin sila, pero lahat sila hindi nagtagumpay. May sinabi pa nga raw yung isang albularyo na umalis na lang. Ang sabi niya, masyadong mabigat ang lugar na ito. Masyadong maraming boses. Sabay-sabay silang nagsasalita. Isipin mo yung larawang yun. Isang koro ng pighati. Napakaraming boses na sabay-sabay na sumisigaw para marinig, kaya ang resulta ay isang ingay na hindi na maintindihan. Isang perpektong metafora para sa collective trauma. Oo, ang mensahe nila hindi para maghigante, kundi para maalala. Isang panawagan, hindi isang banta. Kaya hindi sila mapapaalis dahil hindi naman sila gustong umalis hanggat hindi na ibibigay yung hustisya at pagkilala na ipinagkait sa kanila. Ngayon, ayon sa ating material, mas tahimik na raw ang bahay na pula. Nabawasan na yung mga agresibong karanasan, pero hindi raw ibig sabihin nito ay payapa na ha?
Sinasabi ng mga residente sa malapit na sa mga gabing tahimik, kung pakikinggan mong mabuti, naririnig pa rin daw yung mga mahinang iyakan, mga katok sa dingding, mga yabag sa ikalawang palapag. Ang bahay nananatiling naghihintay. Hindi para manakot. Hindi, kundi para ikwento ang kanyang kasaysayan sa sinumang handang makinig. So ano ang kabuuang kahulugan ng lahat ng ito? Matapos nating suriin yung mga salaysay, malinaw na ang tunay na katatakutan sa bahay na pula ay hindi ang mga multo, hindi ang mga anino o ang mga bulong. Ang tunay na katatakutan, Ang ginawa ng tao sa kapwa-tao. Iyan ang puso ng istoryang ito. Ang mga espiritu, totoo man sila, o mga alaala lang na nakakapit sa lugar, nagsisilbing silang buhay na monumento. isang paalala. Oo, sila ang mga tagapag-alala ng isang nakaraang na hindi dapat kalimutan. Dahil sabi nga sa huli ng source, kapag binaliwala natin ang kasaysayan, lalo na yung madidilim na bahagi nito, mapanganib nating hinahayaan na maaari itong maulit. Ang mga boses sa bahay na pula ay hindi lang para sa kanilang sarili. Para rin sa atin. Kaya iiwan namin sa iyo ang isang kaisipan. Kung sakaling mapadaan ka sa San Ildefonso at masilayan mo ang bahay na pula at makaramdam ka ng biglaang kilabot, kung bumigat ang iyong dibdib o kung may marinig kang tila bulong sa hangin, alalahanin mo ang kwentong pinag-usapan natin. Baka hindi ka nila sinusubukang saktan. Baka hindi ka nila gustong takutin, hinihiling lang nila na pakinggan mo sila. Kahit isang saglit lang.